Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan. Ating pong buksan ng ating Biblia na makikita sa Salmo 1, isa hanggang 2. Na ganito po sinasabi, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binugbulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Tayo po'y sandaling manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabi nito. Salamat sa iyong presensya, sa iyong malansawang pagsubaybay sa amin sa araw-araw. Tuloy mo kaming gabayan sa aming buhay, sa sitwasyon na naranasan namin ngayon, na kung saan may bagyo na dumating sa amin, tunay na naka-apekto sa bawat bahay at bayan ng aming kinatatayuan. Lord, patuloy mo kaming samahan, ipayan at ingatan, yung mapagpalang kamay sa sumubaybay sa amin. Madalangin namin ang iyong gawain sa gabi ito. Ang iyong tagapagsalita, patnubayan mo siya, ingatan mo siya, Panginoon, hiyain ng iyong salita na galing sa kanyang puso sa gabayan ng Espiritu Santo. Naway patuloy mong samahan kami sa mga pagkanta, sa mga pagtuturo, at lahat ng gagawin namin. Panginoon, tunay na ibigay namin ang aming sarili sa iyo, papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Mapatuloy mo kayong patawarin sa mga pagkakamali, mga pagkukulang, maging karapat-dapat sa iyong harapan. Muli, maraming salamat. Manalangin sa pangalan ni Jesus. Ayon, okay naman. Amen at amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sa buhay at kalakasan na patuloy niya ibinibigay sa akin at sa aking pamilya. Thank you po sa Lord at wala pong nakakasakit po sa amin. Tunay nga po na siya po ang nagbibigay po sa amin ng buhay at kalakasan sa araw-araw. Sa mga blessings po na ibinibigay po niya, talaga pong nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. May mga pagsubok po, may mga challenges po sa buhay, ngunit nandyan po ang ating Panginoon Diyos. Tunay po sumasagot sa ating mga panalangin. Yun nga po, kahapon nga po ay nagdiwang ng 51st birthday ang aking asawa na si Joey. Thank you po sa Lord sa kanyang buhay at patuloy po siyang ginagamit ng ating Panginoon Diyos at pagbibigay po sa amin. Siya po ang provider po sa aming pamilya. Thank you po sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang patuloy niya ibinibigay sa aking asawa. At patuloy po na nagpapagamit sa ating Panginoon Diyos. Ganun din po ang inyong lingkod. Sabi nga po sa Psalm 37:4, delight ourselves in the Lord, and He will give us the desires of our heart. Tunay nga po sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Yun lang po at magandang gabi po.
Itong sanglibutan ay sa aking Ama. Patok, kahoy, langit, dagat, gawa niyang lahat. Itong sanglibutan ay samang gawa. Mga ipo'y umawit, puri sa lumikha. Itong sanglibutan ay sa aking Ama. Sa kahoy at mga damo, siya'y nakikita. Itong sanlibutan ay sa aking Ama. Sa may malakas manwari, Diyos din ang siyang lahing. Itong sanglibutan ay sa aking Ama. Lupa't langit na gawa niyang mag-iisa. Itong sanlibutan ay sa aking Ama. Lupa't langit na gawa niya'y magiging isa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong mensahe sa araw na ito ay nakatuon sa ating pong pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia. At ito po ay matatagpuan sa mga gawa 10. Ito po ay pinamagatang kung walang itinatangi ang Diyos. Dito ay nakapaloob ang pangitain ni Apostol Pedro at ni Cornelio. Sa unang talata ng mga gawatin ay matutunghayan natin ang pangitain ni Cornelio. Si Cornelio po ay kapitan ng batalyong Italyano ng Romano sa lugar po ng Cesarea. Siya ay isang debotong tao, gayon din ang kanyang buong pamilya sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at palaging nananalangin sa Diyos. Si Cornelio po ay hindi isang Hudyo, subalit nasa kanya po ang pananampalataya sa tunay na Diyos. Ito po ang kanyang pangitain sa verse 4 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Hinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo
sa mahihirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag din Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. At gayon nga ang ginawa ni Cornelio. Pinapunta niya ang 2 niyang utusan at pinasama niya ang isang kawal na deboto na kagaya niya. At kinabukasan sa kanilang paglalakbay, nang malapit na sila sa tinitigilan ni Pedro ng mga oras ding yun, si Apostol Pedro naman ay umakyat sa bubungan upang manalangin. Katanghali ang tapat noon nang siya ay makaramdam ng gutom at nais na niyang kumain. Nagkaroon siya ng isang pangitain. Ganito ang kanyang pangitain. Sabi sa verse 11 to 16. Nabuksan ang langit at nakita niyang binaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang marumi. Verse 15, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Iyan ang pangitain ni Pedro. Ano po ba ang nais ipabatid ng Diyos sa kanya? Sabi po sa verse 12 to 14, naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. At narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, di ko po magagawa iyan, Panginoon, kailanmay hindi ako kumain ng marumi. Bakit po ganyan ang sagot ni Apostol Pedro? Si Pedro po ay isang apostol, followers of Jesus, at isa din po siyang devout na Jewish. Hindi po nila kinakain ang ibang uri ng mga hayop. Sabi po sa Deuteronomy 14, 17 hanggang at 8 ay ganito. Ngunit huwag ninyong kakainin ang mga hayop na biyak ang kuko, ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag din ninyong kakainin iyong ngumunguya ngunit hindi biyak ang kuko, tulad ng kamelyo, kuneho, at dagang bukid. Ang mga ito'y marurumi. Ang baboy ay dapat ding ituring na marumi, sapagkat biyak man ang kuko, hindi naman ito ngumunguya sa pagkain mula sa sikmura. At ito ay tinatawag na unclean animals. Subalit, kailangan po nating unawain ang ibig sabihin ng unclean. Hindi ibig sabihin nito ay masama, kasalanan, o magkakasala. It means irregular, wala sa ayos. Lalo na po pag gagamitin sa pagsamba. Sapagkat nung mga panahon pong iyon,
panahon po ni Moses ay inilalayo po ni God ang mga Hudyo sa mga pagan worshiper sapagkat nasa mga paligid lamang po ang mga pagano. Ngunit ano ang sabi ng Diyos kay Pedro? Sa verse 15, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Naging palaisipan ito kay Pedro ang lahat ng ito. Hindi siya mapalagay sa ibig iparating ng Diyos. At nang matuntun na ng mga tao ni Cornelio si Pedro, sila ay pinatuloy nito at kinabukasan ay nagtungo na sila kay Cornelio. Kasama na po si Pedro. Nang sumunod na araw, na nakarating sila sa Cesarea, dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Sa verse 25 hanggang 29 ay ganito ang kanilang pagkikita. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming tao natitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at hindi karapat-dapat pakitunguhan. At nang ikwento na ni Cornelio ang kaniyang pangitain kay Pedro, doon ay lubos na niyang naunawaan ang kahulugan ng kanyang pangitain na nagmula sa Diyos. Sabi po sa mga gawa 10:34-36, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubos na naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri, kami ay sumasamba sa inyo at ipinagpapasalamat namin sa inyo ang lahat na ito na amin napag-aralan. Na tunay na sa panahong iyon, sa pagkikita po ni Apostol Pedro at ni Cornelio, ay nagkaroon ng mga pagtanggap sa mga Hentil. Salamat sa inyo, Ama, sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay nyo mula po sa aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pagkapako sa krus at pagkamatay, ay naroon naman ang muling pagkabuhay. Sa biyaya nito, Ama, tunay na naroon ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin na mga Hentil. Hindi man kami Hudyo, ay inibig mo kami ng lubusan. Salamat sa inyo, Ama, sa biyaya na ito. At ang lahat ng ito ay amin dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po muli.
evil days. O Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Minsan pa tayo magdaan. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God of Jacob. Kaya palapakan po natin ang Panginoon.
Atin pong basahin mula sa mga awit 88, 1-2. Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa gabing ito. Kami ay nakasamba po sa iyo at nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, na ibinigay ng iyong anak. Dalangin namin sa iyo na patuloy mong pagpalain ang anak mong ito, gabayan, samahan, sa lahat ng kanyang naisin, ang iyong biyaya at pagpapala ang sumakanya. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.